Po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga... Ang yabang. Ang yabang. Puto, palagi ko nakakausap. Ang nakala mo nakikipag-inuman lang eh. Palagi ko nakakausap ang mga presidente, mga hari. Sino-sino yung mga nakakausap mo presidente? Ulul. Tayo hindi ka nga pinapansin sa ASEAN. Hindi ka nga pinapansin sa APEC. Hindi ka pinansin ni Donald Trump eh. Sino-sino mga hari yung kakausap sa'yo? Prime O Minister. talunok. O lunok kagad. O. Alam niyo po, lagi kong nakakausap ang mga leader po, mga presidente, mga hari, mga prime minister. Alam mo nagsisinungaling eh. O tingnan mo pagsasabi-sabihin nito. At hindi pa ako nakakapag-hello. Sasabihin nila kagad sa akin, alam mo, kami, kung saan, yung mga Pilipino na nandun sa amin, kung nasaan man. Ang ina no, napaka-loko-loko no. Mantakin mo ha. Kausap daw niya lagi yung mga world leader, hari at kung sino-sino pa. Hindi pa daw siya nag-hello. Sinasabi na daw sa kanya. Alam mo, ang galing ng mga Pilipino. Tangina niya, ano yan? Anong klaseng telepono meron kayo? O, tsaka yan. Di ba, usually ganun yan eh. Pag nag-ring yung telepono mo, pag pindot mo, hello, sino to? Yun ang sasabihin mo, imantakin mo si Bongbong. Hindi pa siya nag-hello. Putsang inang yan. Pag sagot niya pa lang, nagsasalita na yung kausap niya. Bobo yung mga kausap mo, sir. Tanga ba sila na putsang ina nagri-ring pa lang yung telepono, nagsasalita na sila, hindi nila naririnig, nagri-ring pa lang? Kasi the moment na pinindot mo yung answer, hello kagad ang sasabihin mo, hello? Bobo yung mga kausap mo na hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa nag-hello. Ang gagaling ng mga Pilipino, paano ko sekretarya mo pala yun? Di ba at least man lang kukumpirmahin nila, hello? O hello? Bongbong, ikaw ba yan? Oo, ako to. O, tangin na, kamusta? Di ba? Pwede ba naman yun? Wala nang hello, bigla na lang diretso. Puta, baka ang kausap mo niyan, tape recorder. Baka hindi naman talaga tao, tsaka hindi naman talaga mga world leader ang kausap mo. Baka naman multo yan, o kaya baka malakas lang amats mo, baka lasing ka lang. Di ba? Ikaw, ilagay mo sa sarili mo, may tumatawag sa'yo. O, pag sagot mong ganyan, nagsasalita na? Usually, ang maririnig mo dyan, hello? Hello? Alamin niya muna kung may tao na sa kabilang linya eh. Hello? 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 Di ba? Pag di ka sumasagot ng hello, hindi magsasalita yan. Putang ina, baliw ba yung mga kausap mo? Krinining, krinining. Ganon, di ba? Krinining, krinining. Nagriring, oh. Putang ina yan, kukunin mo. Mag-hello ka pa lang, alam mo, Bongbong Marcos, ang galing ng mga Pilipino, ang babait nila, sila ang pinakamasipag. Putang ina na yun, usapang baliw. Pak ng tokwa, oh. Hindi niya talaga alam kung paano niya bobulahin yung mga Pilipino kasi nagsisinungaling. Ganyan ang mga sinungaling, ginagawa kayong tanga, kayo na mamaniniwala. Sinong ulol ang makikipag-usap sa'yo, hindi ka pa nag-hello, pinapupurihan ka na. Tangina ako pagka tumawag ako sa kaibigan ko, alamin ko muna, nandiyan ba siya sa kabilang linya? Nandiyan ka ba? Hello, nandiyan ka ba? Oo, nandito ako. Nandiyan ka pala. May sasabihin kasi ako sa'yo kasi ganito. Kaya ako tumawag sa'yo kasi tuwan-tuwa ako sa mga Pilipino. Gago. Ano yun? Tumawag sila sa'yo para sabihin lang na, hello, Bongbong, tumawag lang ako sa'yo para sabihin ko sa'yo na ang galing-galing ng mga Pilipino. Sila ang pinakamasipag sa buong mundo. Putang ina, sinong gago maniniwala sa ganyang usapan? Ay, sinasabi lang, mga Pilipino, sila ang pinakagusto namin na pumupunta rito sa aming bansa. Sila ang pinakagusto namin dahil sila ay napakasipag. Ito pagkakasabi niya, hindi pa siya nag-hello. Ito na yung sinasabi ng mga world leader sa kanya. Puta, unless ang kausap mo, tape recorder, pinlay na lang nila, hindi mo pa nasasagot yung telepono mo, putang ina, ginawa ka nilang tanga. Walang gago Bongbong nagagawa nito. Putang ina, niloloko mo naman yung tao eh. Napakabait. At tumutulong. Kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Puta, kahit wala sa trabaho, tumutulong pa rin. Kahit wala sa trabaho, nagtatrabaho pa rin, ganun. Ano yun? Lakas tama? Tamang yun, tamang trabaho yun pagka ganun. Bongbong, putang inang yan, oh. Sabi ko, ganyan naman talaga dito ganyan talaga mga Pilipino. At si hari at reyna ng overtime, ang Pilipino, yan ang reputasyon natin. Dahil napakasipag. Kaya't muli, nung simula, ang ating mga kababayan. Putang ina, walang pumapalakpak sa'yo. Alam mo, si Pangulong Duterte, pag nagsalita, lahat nagtatawanan. Lahat masaya. Putya, sa'yo walang nag-agree. Ikaw lang nakakaintindi sa sinasabi mo. Sinong gago maniniwala na hindi ka pa nag-hello, tinatawagan ka ng mga world leader para lang sabihin masipag ang Pilipino? Ilan yan? Bolero ang putya. Simula, mga engineer, architect, sila ang nagpapatayo, mga construction. Wala nakikinig, Bongbong. Meron lang isang nagbibideo, tapos basher mo pa yan. Sila tumulong sa paglagay ng mga bagong kalsada, mga tulay, mga malalaking construction na project. Hindi, kasi ang tatay ng Royal... Tinan niyo si Pangulo. Sidney King, expected to land 7. So, pupunta ako. Ganito na lang pagka... anything that you can... Bong, ibigay mo yung number. Leave them a card.
bigyan mo akong card mo. Yung ano. I want every Filipino to have access with me. O, paano mo bigyan ng pahalaga ang mga Pilipino? Paano? O, tingnan mo kay Bongbong, ginagago niya. Hindi niya alam kung anong kailangan noong mga Pilipino na yan na kaharap niya dyan. Hindi niya alam kung anong pangangailangan yan. Tapos si Pangulo, alam niya. Alam mo bakit? Kasi putyang ina, ano siya exposed siya sa problema ng mga mahihirap at ng mga OFW. Bongbong, mantakin mo, gusto mong sabihin sa mga minute mo dyan na ang galing ng mga Pilipino magpakatulong sa ibang bansa. Bilib na bilib sa inyo, sipagan nyo pa. Tingnan mo kay Pangulong Duterte, paano siya mag-pay ng homage at magbigay ng importansya sa mga OFW. Iwan ko lang kang Ambassador Ver. This is yung direct namin. I want you to have a direct line with me. Well, if not, you can call any relative to call my attention. I'm telling you now, when you go home, hindi naman kailangan Pasko, but there is no more inspection. There is no more customs. Alam mo kasi pag deplane yan, your baggage are deplane, it goes down to ibodega. And it's thrown back to parang escalator na conveyor. So doon meron ng kamera. So doon makikita na kung may kontrabando ka. At saka kung sabihin mo lang na mayroon kang 4 o 5, sabihin palusutin mo yan, kaya mga regalo nila yan, pauwi na nga pabilin nito. Kami ng mga mayor noon, baski isang train yung bagahe mo, you are wave through. Sabi ko, lalo na ang OFW. Ito yung Alam ni Pangulong Duterte, anong problema ng OFW? Pag uwi nila ng Pilipinas, may 5 kang cellphone, i-hold ka. Ma'am, dineclare mo ba to sa customs? Di ba ganun? Ang daming mga nagagalit kasi putya yung mga cellphone nila, pinagbibili nila yung para sa pamilya nila tapos wala, mga mangmangman yung mga yan. Hindi naman maaalam yung mga yan. So hindi nila na-declare sa customs, di naman nila alam na kailangan pang i-declare yan. Pauwi naman ng Pilipinas, di naman drugs yan. Di ba kinukuha ng customs yan? Kasi nga hindi declared dahil mataas yung value. Pinaghirapan nila yan sa ibang bansa yan yung mga sinasabi ni PRD na simpleng bagay, pero abot mo yung issue. Ito si Bongbong. Manakausap ko yung mga hari. Hindi pa ako nag-hello, sinasabi nila, ang gagaling nyo. Tangina, anong paki ng mga tao? Kung natutuwa sa kanila yung mga yan. Ang importante sa kanila, putyangin ng yan, masaya ba mga puso namin? O ano magagawa ng gobyerno mo para sa amin? Putyang ina, wala namang buti sana ko sinabi ni BBM dito, huwag kayo mag-alala pag uwi nyo ng Pilipinas kahit wala kayong sakit, magpa-hospital kayo, pwede. Hindi naman, di ba? Putyang, binola lang niya. Ang gagaling nyo daw, bilib daw sila sa inyo. Okay. Okay daw yung trabaho nyo. Putyang inang yan, anong may tutulong dun sa buhay ko? O si PRD, tinan mo, because you're doing so much for the country, the country will do this for you. Ganun. Ayun yan, to si Bongbong, wala talagang alam Bugok, walang hiya na yan. Ayan, eto pa. Ito pa yung isa. Ano namang update, Yusek Claire, doon sa nagpa-blotter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito yung ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng... Tinan mo. Di ba you feel na ganito, you feel na ganyan. Na-feel mo, threatened ka, that's why you filed a complaint. Tapos ngayon nagtataka ka kay Leandro Lewiste. Bakit siya nag-file ng complaint sa'yo? Ang haba-haba naman nung complaint niya, final niya sa'yo. At naka-note doon kung ano yung mga peking balita na inano mo. Sabi mo, hindi mo pa natatanggap yung demanda sa'yo. Bakit nagsasalita ka na? Sana sinabi mo, hindi ko pa kasi nakikita. I cannot react yet kasi hindi ko alam kung alin dun sa mga sinabi ko yung libelous. Pag nakuha ko na yun, pwede na akong sumagot. Hindi ba? Dapat ganun, hindi. Sagot ka na ng sagot. Hindi mo pa pala alam kung ano yung grounds niya. Ngayon, ito naman, ikaw yung ikinontent. Hindi naman fake news yung ikinontent sa'yo, pero pangbobo, mamatay mo lang ang walang latay. Wala naman nangyayari talaga ganun, namatay mo lang ang walang latay. Tumakbo ka na hanggat may lupa. Pagka ginanon ka, threat na yun. Ginagamit ka sa pelikula yun, nakakatawa nga pag ginagamit yun Appendix mo lang ang walang latay. Ano namang dun? Anong nakakatakot dun? Anong threat sa buhay mo ron? Pero karapatan mo yan bilang ikaw, yan yung nararamdaman mo, importante sa yung nararamdaman mo. May pumigil ba sa iyo na ginawa mo? Pinagtawanan ka, oo. Pero hindi ka naman nagpapigil, di ba? Tapos nagtataka kay Leandro.
Anak ng tokwa, talaga napaka-bobot double standard talaga nitong tao na ito. Pag unahan, no? Yung unahin yung pag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin eh. Hindi biro yung kinontent nila. Ito isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, Ang sinabi ba nila na appendix mo lang ang walang latay sa akin? Bobong putang ina. Sinabi ba ni Trixie o ni Ahmed na mata mo lang ang walang latay sa akin? Appendix mo lang ang walang latay, humanda ka sa akin. May ganun ba? Wala naman eh. Ang sinasabi nila, lagot ka sa taong bayan. Mata mo lang ang walang latay sa galit ng taong bayan sa'yo. O, natitretin ka doon. Hindi ka natitretin sa ginagawa mong paninira sa ibang tao. Hindi ka natitretin sa pangmamaliit mo sa problema ng Pilipinas. Pero, natitretin ka pagka sinabi ng tao sa'yo na pag wala ka na sa posisyon, humanda ka. Hindi ka sinabing humanda ka sa akin. Hindi ko sinabing humanda ka, mata mo lang ang walang latay sa akin. Sinabi ko lang na pag ikaw wala na dyan sa posisyon mo, mata mo lang ang walang latay. O, mata mo lang ang walang latay. Sinabi ni Trixie sa akin, kay Ahmed. Mata mo lang ang walang latay kay Ahmed. Mata mo lang ang walang latay kay Boss Dada. May ganun ba? Wala. Utangin na, kaya nga hindi mo isinampayan eh, nakaso eh, kasi alam mo pang tanga eh. O, na ginawa mo lang talaga yung pagsasampa na yan para po siyang mapag-usapan ka. Parehas kayo ni Tori na sabik sa aruga. Parehas kayo ni Boying Rimulya na sumusuka na ng bulate. Pucha, hindi pa huminto sa pagsasalita. Gusto nyo, mga main character kayo eh. O, kasi nga, mas marami kayong mga issues na gagawin, mga iskandalo, mas marami kang kabobohan. Hindi mapag-uusapan yung mga issues, scandal sa flood control. Nakakalusot yung mga totoong magnanakaw. inner ano yun, part ng body yun eh. So, lahat ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, lahat yan, latay. O, latay nga kanino? O, kung ako nga media rito, sinabi ba niya na may latay ka sa akin? O lalatayan kita? Wala namang ganun eh. Tiningnan ko rin eh, yung vlog eh. Wala namang sinabing ganun eh. Mata mo lang ang walang latay. Ibig sabihin, lagot ka sa taong bayan. Figure of speech yun. Anak ng tinapay ito si Claire Castro. Putang inang yan. Ano nangyari? Kaya sabi ko, nagtataka talaga ako. Abogado ba talaga to? Puta, paano mananalo kay Topacio to dun sa kaso nila? Ang laki pa naman, 119 million yung i-file ni Libiste. Puta ina, paano mananalo to? Ubos ang pinagputahan mo. At nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Yes, hindi personal because hindi nila sinabi na mata mo lang ang walang latay sa akin. Natumbong mo lang ang walang dugo sa amin. Wala namang ganun. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi. Kasi I even made a content on that. Sabi ko, magpapablatter ako. Pero hindi. Sinabi pa nila na parang... Walang dapat bawiin, Claire, kasi pang tanga eh. Wala talagang dapat bawiin because they're just telling you a fact na pag wala ka na dyan sa posisyon, yari ka. Yari ka na talaga, sisingilin ka ng lahat ng mga maling pinagagawa mo sa buhay mo dyan sa gobyerno. Na nakatatak na yan sa pagkatao mo. At pag wala ka na dyan, when you are a nobody again, latay yan sa buong pagkatao mo. That's what yan yung ibig sabihin yan. Tokwa, abogado, taga-gobyerno. Ganito katanga yung mga kinukuha nyo. Pangina, pinakyaw nyo na talaga lahat ng bobo sa mundo. Bakit ikaw, kapag kami sinasabi ka sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero, iba po kasi yung freedom of expression na ikaw yung bumabati ko sa opinion ng iba, freedom of expression pa din nila yun. In-express nila yung assumption nila or yung kanilang, kumbaga inilagay nila yung sarili nila sa posisyon mo eh. O inilagay nila yung sarili nila sa posisyon ng normal na tao eh. Na kung ano yung nararamdaman ng normal na tao sa'yo eh. Na talagang pag bumaba ka dyan, humanda ka talaga sa kanila. Hindi ka nila sasaktan, hindi ka nila aanuhin. Pero, humanda ka sa kanila. Talagang pagbabayaran mo yan sa buong buhay mo, yung lahat ng mga kagagawa na pinagagawa mo, masama niyan, hindi lang ikaw. Pati pamilya mo damay. But, the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po pa parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin mapura. First time ko itong magpa-record. Ito, in fairness in fairness kay Claire Castro, ano yan, fame whore yan, o clout chaser yan. Gusto niya talaga yung napag-uusapan siya. Oo, gusto niya yung napag-uusapan siya. Kaya feeling ko nga sinasadya niya na yung mga ginagawa niya dyan para mapag-usapan siya para hindi siya makalimutan ng tao. O malay mo nga naman, merong tanga-tangang partido na patakbuhin to.
Eh di kumita pa siya sa campaign funds, di ba? Oh, and ganyan talaga kapag yung yung posisyon, yung kapangyarihan pumasok na sa utak mo, sa ulo mo. Tapos lumaki na yung ulo mo. O ganyan na yan. Ayaw na nila nang hindi sila napapansin. Kaya kailangan nilang gumawa ng mga ganyan para mapansin sila. So yes, believe ako dito kay Claire Castro kasi in fairness, kahit anong batikos natin, pagmumura natin dyan, di man nagre-retaliate yan. O, totoo naman yan. O, kaya nga takanta-taka tayo na dun lang sa isang bagay na yun, putsang ina, naapektuhan ka. Samantalang mas maraming masasakit na salita na mas nakakamatay pa yung mga pinagsasabi sa kanya. But in fairness kay Claire, totoo naman yan. Wala naman siyang pake. Kahit magmukha siyang tais at Pilipino, basta ang importante, kumita siya. Record pa nga lang to eh. Hindi po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. Kasi nga ang gagawin yan, syempre yung dahil nga may complaint, wala man kaso, pero ina-activate mo na si DOJ to investigate. And pwedeng sabihin ni DOJ anytime na, hindi nag-public apology to. At talagang sinabi niya yan. YouTube, take down yung channel niya yan. O kung Facebook man, Facebook, take down yung channel niya yan. O, ganun ang gagawin yan. So, anong tawag dyan? Di pagpapatahimik din, gusto mong patahimikin si Ahmed tsaka si Trixie na banatan ka, ganun din ang feeling niya na ginagawa sa kanya ni Leandro. Sabi ko nga sa'yo, pag sa kanya, hindi pwede. Pero pag sa iba, pwede. Buisit talaga eh. O, hindi ba? O, yan. Tapos